Ang bakbakan na ito sa pagitan ni Nonito Donaire at Fernando Montiel ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na knockout sa kasaysayan ng lighterweight divisions. Sa ikalawang round, habang sumusuntok ng right hand si Montiel, nagpakawala si Nonito ng napakabilis na counter left hook or tinatawag din itong check hook, kung saan direktang tinamaan sa sintido itong si Fernando Montiel, bumagsak at nagkombulsyon sa ibabaw ng lona. Kahangahangang nagawa pa niyang tumayo kahit wala na ito sa kaniyang balanse, ngunit itinigil na ng referee na si Russell Mora ang laban matapos makatama muli si Nonito ng 2 suntok at hindi na madepensahan ito ni Montiel. Ang panalong ito ang nagbigay kay Nonito the Flash ng Knockout of the Year Award mula sa The Ring Magazine at nagpatibay sa kanyang status bilang isa sa mga top pound-for-pound fighters at umakyat siya sa ikatlong ranking sa buong mundo noong 2011. Ang particular na left hook na ito ang naging signature weapon ni Nonito at ito ang galaw na pinakatatakutan sa kanya noon ng mga boksingero. Pero ang tanong dito mga idol, ay sino nga ba itong si Fernando Montiel bago pa ito talunin ng ating kababayan na si Nonito the Flash? Si Fernando Montiel ay kinikilala bilang pinakamahusay na bantamweight division sa buong mundo at masasabing nasa rurok ito ng kaniyang karera. Isang unified champion at hawak nito ang WBC at WBO bantamweight world titles. Ayon sa The Ring Magazine, si Montiel din ang nangunguna sa bantamweight rankings. Kasama din ito sa pinakamagagaling na boksingero bilang pang-7 na pound-for-pound sa buong mundo. Si Fernando Montiel ay mas lalong nakilala noong 2010 nang magtungo ito ng Tokyo, Japan para labanan si Hozumi Hasegawa, isang matagal at dominanteng kampyon na 10 beses nang nadepensahan ang kanyang WBC title. Ginulat ni Montiel ang mga Hapon nang in-knockout niya si Hasegawa sa ika-4 na round. Ang panalong ito ang nagpatibay sa kanya bilang isang tunay na elite fighter at nagpasok sa kanya sa pound-for-pound list. Matapos nito ay 2 magkasunod na panalong knockout pa ang nagawa ni Montiel mula sa kanilang bansa at ito nga ay ang Mexico. Hanggang sa magtungo na nga ito ng Amerika at dito niya na nga nakasagupa ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Sa laban na ito ay napakataas ng kumpiyansa nitong si Montiel na kayang-kaya nitong pabagsakin ang ating kababayan. Lalo pat sa panahon na ito ay ganap na itong world champion sa 3 magkakaibang division. Dagdag pa rito ang maganda din nitong hawak na record na 44 na panalo, 34 dito ang mula sa knockout, may 2 talo at 2 tabla. Habang kay Nonito naman ay 25 panalo, 17 dito ang mula sa knockout at may nag-iisang talo lamang. Sometimes Montiel and Donaire. There with the 2-inch height advantage. Kids, and this is sometimes what separates boxing from other combat sports. And Montiel. Good left hand. Wings a right hand. Recent years has developed a left hook. And Montiel used to take Hasegawa's belt. Montiel has seen the canvas his career. Donaire's never been down. Knowing Montiel. Well, a very good head movement early in the fight. Let him go. Let him go. In a lot of ways, they almost fight like they're bigger guys. Well, they punch definitely like they're big guys. Montiel, a little off balance as Donaire landed. End of round 1. In round number 1. Left-right combination from Donaire. Left hand. From Donaire. Donaire destroyed Darchinian and has rarely lost a round since then. Did. But Donaire's asleep. Here in round number 2. Right. Good right. Oh, there he is. Out of there. It's over with. It's over with. That is done. That is done.
Counter left hand finishes it here in round two. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Sergio Martinez. And Russell Moore's going to let it continue. Now he stops it. You have company. Matapos ang kanyang kagila-gilalas na ikalawang round knockout kay Fernando Montiel, biglang nagbago ang estado ni Nonito Donaire mula sa pagiging isang top contender tungo sa pagiging isang global superstar. Kung saan matagumpay ding nakuha ni Nonito dito ang WBC at WBO bantamweight world titles na siyang iniingatan ni Montiel. Mabilis din siyang umakyat sa listahan ng The Ring magazine at lumapag sa ikatlong ranking sa buong mundo, sumunod lamang kina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito ang panahon kung saan opisyal siyang tinagurian ng media bilang tagapagmana ng trono ni Manny Pacquiao, sapagkat ang knockout niya kay Montiel ay inihalin tulad sa knockout ni Pacquiao kay Ricky Hatton